Yo, what's up mga kangas? So today's vlog, papagawa natin yung windshield and yung tail tidy ng ating H2 dito sa EA Hub na lang. Kasi papayos pa natin yung eto, yung nagaskasan ng last, pati yung nasa ilalim. And makikita niyo yan dito, so dito. So sana mapaayos para gumanda na uli yung motor, no? Sisibat na rin tayo papunta doon. And ano pa tayo ng plastic nung isang kahapon pala. Sana matanggal to at matunaw. Ang halay tuloy, visit. Yung last putik, ay yung last gasgas, sumunod putik, tapos ngayon plastic, no? Punta ko na tayo dun sa ano, sa shop dito sa EA Hub. Pag-usapan na rin natin yung pagkaskas ko. Natumba ako. Actually yung katawan ko ngayon parang ano eh, alam mo yun, yung body language mo parang kabado pag mabagal, pag nag-neutral sa traffic light tapos pag tumitigil medyo double check tayo, may alam mo yun. Then kapag humihinto tayo, pinapatay na talaga natin yung kill switch, yung makina ng motor, para siguradong hindi na siya kakayod. Hindi ko talaga alam nangyari doon actually. Naka-neutral yon. Kung ako ng video ko makikita niya naka-neutral. And then paano lang tayo, ang init. And then bigla siyang kumadyot, naka-neutral. So sabi ng ibang tropa, ng mekaniko, baka daw nag-false neutral. Pero kung nag-false neutral yun at naka-side stand ako, mamamatay naman siya eh. So hindi siya kakadyot, diba? So nakakapagtaka lang bakit ganun nangyari. So tanong din ako ng mga magagaling na, hindi naman magaling, halos lahat ng tropa ko kasi magaling na mekaniko eh. Di rin nila maintindihan kahit yun nandun sa ano, sa kay na Mark sinubukan pa nga nila eh actually. Hindi, namatay naman siya nung yung mismong ako lang talaga nung oras na yon. Bigla siyang sumipa. Makikita niya naman sa video ko yun eh. Yun ang nakakapagtaka kasi hindi naman sa niyabang ko or ano. Marami na rin ako na i-drive na motor. Marami na rin tayong motor na na-own. Pero first time nangyari sa akin yun na kumadyot ang motor nang nakahinto ako, diba? Kaya nakakapagduda lang talaga na ganun ang nangyari doon, diba? Kaya yun, nagasgasan, na pilayan pa nga ako nun eh, nung araw na yun. Pero anyways ngayon, okay na tayo. And then yun, gastos talaga yung malala. Kinahalang ko kasi yung binti ko doon para at least hindi masyadong malaki yung damage. Hindi naman sana tatamaan yung taas nito, yung pinaka headlight, kundi ako tumama doon sa poste ng ilaw nila doon. And sure ako kundi tumama yun doon ano, mas malaking damage siguro or mas napilay ako kasi kinalang ko nga yung binti ko kasi sobrang bigat nito. Pero salamat pa rin tayo kay Papa G at yun lang nangyari sa atin, diba? Nakahinto. So ngayon doble ingat lang talaga. Iba yung body language ko ngayon. Hindi ko siya alam yun. Tayo
adrenaline junkie tayo. Pero ngayon iba yung natamo sa akin damage yun. Napakasimple pa lang nun pero yung katawan ko parang kabatos. Kaya ngayon pag may time nagmumotor talaga ako para mawala siya. Kaya tinatanggal natin yung trauma sa katawan, ganun pala feeling nun, no? Yung mangyari sa'yo, iba pala yung maramdaman mo kapa dun. Pero inaano natin, overcome natin. Kaya lagi tayo nagmumotor ngayon. Actually kahapon tayo ulit nagsimula after 3 weeks. May kwento ko lang at yung experience ko noon na hindi naman masyadong kagrabe, pero grabe yung epekto sa katawan ko. Pero ngayon sinasanay natin ulit. Tag dito, yun nga sabi ko kanina, tinatanggal natin yung fear na nararamdaman natin para at least mawala na to. So anyways, balik tayo. So dumating na kasi yung in order natin 2 months ago ata or 3 months ago ata, so nakalimutan ko na rin. Ngayon lang dumating kasi yung parts nito, sobrang tagal ma-i-order. So dumating na siya nung isang araw at nahuli ako ni Mrs. May video tayo dyan na pasikreto lang yon. Hindi natin inaasahan na dadating pala sila doon sa shop. Sa shop ko kasi pinadala. So yun, nahuli tayo. So nasipang kabayo tayo tuloy. Well yun, papakapit natin yung windshield dito, double bubble. And then yung tail ID sa likod, lalagyan na ng plaka. At least sumusunod tayo sa patas, diba? Kaya yun ang inuna natin. Para rin safety sa pag left and right natin, meron tayong mga signal lights, hazard siya, so makikita sa likod sa dilim, diba? Grabe yung hangin dito sa top, naririnig ko. And pagka nakapakabit natin, paayos natin yung carbon, so medyo makati-kati ubusin natin, pero at least pumorma na ulit. Then order din tayo kapag nakaipon ulit ng front slider, frame slider I mean, para at least pag wag naman sana uling mangyari yun na tumumba tayo, diba? At least yun na ang sasalo. Hindi na yung ating carbon ang madadali, mas mahal yung carbon kaysa sa frame slider, diba? So sana makaipon ulit. Dahil sobrang daming event, daming gastos ngayong July. Kaya ipon na naman tayo. Yung iniipon natin ng 6 na buwan, ubos na naman sa 4 na araw. So mag-iipon na naman tayo. Ganun talaga. Sabi nga nila, kapag may ipon, may gastos, may problema dumadating, may tama, may gastos. Pero at least importante, may pera kang pang gastos, diba? Yun pasalamat pa rin, diba, Papa G? Kasi kung wala kang pera noon, anong gagawin? Mas problema yun, diba? Dito lang naman natin papakabit. Actually gusto ko sa 01 saan, para malayo-layo yung ng rides ko. Kasi yung katawan ko nga, inaano natin na sinasanay yung natin, binabalik natin yung dating tayo na hindi kinakabahan. Pero dati naman tayo kinakabahan, pero nasa atin yung paano natin dadalhin, diba? Pero ang punto doon na yung trauma natin mawala. Kaso papakabit nga tayo yung windshield. Saka marami pa tayong gagawin. Maganda na yung malapit na lang tayo, diba?
Then papaano ko rin kasi yung tangke kay Boss Gerson, kay Master Gerson sa EA. Kasi babalik ko lang na mahangin pa rin siya eh. Mahangin pa rin yung tangke, so kailangan paano dito kasi magka-problema yung tangke natin, mahiyupe. Nakita ko yung kay Red Sweet, pag may pressure daw yung tangke, delikado. Nandito na rin tayo sa SM Molino, malapit na yung EA dito. Kalma lang muna ng takbo. Then mamaya siguro ayawan natin kung may oras tayo, pare FID na rin tayo at may lakad pa tayo sa may expressway tayong dadaanan sa susunod na araw. So kailangan ready na lahat, diba? Para hindi naman nakakaya. Then pupunta rin tayo, baka matuloy tayo sa Bulacan. Kaya papaload na rin tayo at papakabit pagka nung RFID, diba? May shade lang naman sa tail ID, so ang tawag dito plug and play lang. Pero kasi sa tail ID merong parang electric doon, so buti na yung nakakaalam yung gagawa kayo. Thank you boss. Kaysa yung nagmamarunong tayo, diba? Hirap magmarunong eh. Ayan, dito na tayo sa EA. Pakabit muna natin. Nandito na rin ata si Master Gerson. Well, anyway, kahit sino naman magkabit. Ay, si Master nandito na. So, mamaya na lang. Dito na tayo. Bye-bye. Yan, tinatanggalan ni Bossing nasa likod. Maproseso pala yun. Buti na lang di ako gumawa. Tapos wala akong tornilyo. Naganap muna. Inuna niya muna yung windshield natin. Yan, madali lang yung plug and play. So, natanggal niya na yan dyan. And then, kakabit na lang nila. Pagkatapos yan, nakabit na rin yung tail ID. Yan, ilaw na. Maya rin matatapos na rin yan. Then, sibat na tayo. Yo, what's up? Tapos na tayo. Eto, na-meet natin. What's your name again, my friend? Yep. This one is a good guy. Loyal to his to her wife. Thank you, man. Thank you. So, salamat sa EA. Tapos na tayo. So, ayan, pinakabit natin yung windshield, saka yung tail ID. Ayan. So, hindi nakalimutan natin yung yung plaka niya. Babalik na lang tayo. Di ba mas maporma siya dahil natanggal na yung itim na siya, di ba? Sibat na tayo. Tapos na lahat. Ikot nila yung plastic sa baba. Yung nadikitan sa sa tambucho. Wala na siya. So dito ko na rin tatapusin ang ating vlog dahil magtatrabaho na tayo. Anong oras na rin? Alas 11 na ata. Konti na lang natira dun sa plastic, pero amoy pa rin siya. May plastic na naman. Tangina mo. So dito ko na natatapusin ang vlog. Ingat kayo palagi. Lagi nyo tandaan, reverse before you ride, baby. Salamat nga pala sa mga tropang nakakilala na bago, diba? Sana makarate kayo. Bye bye.